If you happen to have attended the Mass yesterday, you remember, and we remember, that we started the Bread of Life discourse yesterday, and it will be continued on the next few days. And you see, one of the most important parts of the Gospel of St. John is the Bread of Life discourse. At alam nyo, of the four Gospels, the Gospel of John does not record an institution of the Eucharist. Kaya nga po nung Holy Thursday, in the evening Mass of the Lord's Supper, binasa po natin is the Gospel of St. John. In particular, yun yung washing of the feet. Kung maalala ninyo, kung nagsimba kayo ng gabi ng Huwebes Santo, di ba? Na si Jesus, tinanggal niya ang kanyang damit, and then hinugasan ng mga paa ng kanyang mga alagad. And primarily because wala nga po si St. John ng account of the institution of the Eucharist. Si Mateo, Marcos at Lucas meron. But in the Gospel of St. John, wala po. At isa po dito is the washing of the feet. At isa po dito na connected sa Eucharist is what we call the Bread of Life discourse of Jesus. At alam nyo, napakahalaga itong Bread of Life discourse. Kasi, kung titignan mo ang tinapay sa buhay ng tao, ito yung tinatawag nating conditio sine qua non. Ano ang ibig sabihin nito? It's the condition without which. Kung i-apply natin ito sa tinapay, ito yung isang bagay na hindi mo kayang mabuhay kung wala ito. Kumbaga, hindi ka mabubuhay, or even deeper than that, wala kang kabuhay-buhay o walang buhay yung buhay mo kung wala ito. At marami ito sa buhay ng tao, di ba? Like for example, oxygen. Kailangan, pwede ka bang mabuhay nang walang oxygen? Try ninyo, hindi huminga. Gaano katagal kayo mabubuhay na hindi humihinga? Sige nga. Syempre, yung mga swimmer, ay matagal yan. Syempre, training nila yan eh. Pero kung may sakit ka sa bahaga, baka wala pang 20 seconds, hindi ka hihinga, baka mamamatay ka. Kondisyon yan ng buhay mo na kung hindi ka huminga, walang oxygen, syempre, mamamatay ka. Hindi ka lang mamamatay, kundi mawawala yung buhay sa katawan mo. Pero nung ginamit ni Jesus ang tinapay na sinasabi niya, and if you have heard the gospel for today, napakaganda, sabi niya, I myself am the bread of life. Sinasabi niya, ako yung kondisyon sine qua non sa buhay ng tao. Ibig sabihin lang ni Jesus dito, when He claimed that He is the bread of life, nire-remind lang niya, hindi mo kayang mabuhay kung walang Jesus. Dahil siya nga yung tinapay eh. And it's a little bit scary. Most probably you have heard me say this, and you have heard people say this, no? Kung meron tayong problema sa mundo ngayon, it is as if we are taking God away from the lives of people and even in the world. Parang ang ginagawa kasi ng mundo natin ngayon na naaapektuhan ng mga tao is parang pilit nating tinatanggal ang Diyos sa eksena. It's as if in the daily life of people, parang sinasabi ng mundo, pwede ka pa rin mabuhay. Kahit walang Diyos. Yun ang gustong isaksak sa utak ng tao. Huwag kang maniwala na
kung walang Diyos, hindi ka mabubuhay. And many people believe that. Kaya nga tignan mo, ang daming mga tao na nabubuhay na parang walang Diyos. You look at their life, it's as if there is no, parang wala man lang manifestation na merong Diyos. Why? Gaya ng sabi ko, in the past few years, ito yung pilit na trend na isinasaksak ng mundo sa utak ng tao. Do not believe that Jesus is the conditio sine qua non. It's not true. Yun ang mundo natin. Pero sinasabi ni Jesus, I am the bread of life. Yung ganda nga itong dinugtong niya, sabi niya dito, no one who comes to me shall ever be hungry. No one who believes in me shall thirst again. Makaganda, no? The question for all of us is, do we still consider Jesus as the bread of life? Alam na natin, pag sinasabi natin in the spiritual sense, ang tinapay, ito yung isang bagay na pag tinanggal mo sa buhay mo, ay wala ka ng buhay. Siguro, hihinga ka, pero yung buhay talaga na buhay per se, at kahulugan ng buhay, wala. The question is, ganun pa ba yung turing natin sa Diyos sa buhay? Kung hindi po kayo natatakot sa trend ng mundo natin, mag-isip-isip kayo ng ilang beses. Kasi kung titignan ninyo, sa mundo natin, gaya ng sabi ko, we see people, hindi lang tinanggal ang Diyos sa eksena, kundi naniniwala na sila, okay lang naman palang mabuhay kahit walang Diyos sa buhay eh. Kung ganun papunta ang tao, it's very scary. So ang tanong sa atin is, well, gaya ng sabi natin, maraming bread of life. Like for example, oxygen. Marami. Pero sinasabi ni Jesus dito, I am the bread of life. Hindi niya sinabi, I am one of the bread of life. Hindi niya sinabing, isa ako sa mga tinapay sa buhay. Sinabi niya, ako mismo ang tinapay. So, those are very strong words. Parang sinasabi ni Jesus, oo, marami kayong itinuturing na tinapay sa buhay, pero ako ang pinakatinapay ng buhay. Sinasabi lang ni Jesus, hindi nyo kayang mabuhay nang wala ako. Wala kayong buhay kung wala ako sa buhay. Sana yun naman yung itatak natin sa utak at puso natin. I cannot live life without God. Yun sana yung mentality natin. Ibig sabihin, sa isang araw, tinanggal mo yung Diyos sa isang araw mo, ay walang kabuhay-buhay yung araw na yan. Kung sa isang linggo, di mo man lang naalala ang Diyos, yung linggo na yan, walang katuturan. Yun yung meaning nito sa pang-araw-araw nating buhay. So if the world tries to persuade us, you can spend a day without God and you will be okay. Sana naman yung mentalidad nating naniniwala, no, I cannot. And I will never be able to live a day without the presence of God. Yun sana yung panlaban nating mentalidad, attitude sa buhay, the spiritual attitude. So, my dear friends, we pray for that grace, not only for ourselves, but for all people. Sana manatili yung attitude natin na sa Diyos tayo nabubuhay. Nagkakaroon tayo ng buhay sa Diyos. Na kung wala ang Diyos, ano pang matitira sa atin? Wala na. We all stand.